Greetings mga migs! Welcome back sa Bayang Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na kwento mo, opinion ko. So kung kayo po ay may mga kwento with regards to paranormal o spiritual teaching or spiritual beliefs, so pag-usapan natin yan dito. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please subscribe po, like ng video, tutuloy yung notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Greetings mga migs. Ito ay ang karanasan ng isang tao na itago na lang natin sa pangalang Russell. Bro, may kaibigan ako na kapwa ko may hawak na San Benito. Yung akin, galing sa tropa kong sakristan from Catholic. Then may kaibigan ko ay may San Benito rin, ngunit sa occult galing ang sa kanya. Ngayon nagkita kami, hinamon niya ako ng sagupaan at kumbate San Benito versus San Benito. Ngayon, di ako pumayag kasi alam ko matatalo siya kasi occult na dasal ang gamit niya. Alam naman natin na madali lang yung basagin. Ngayon, ako naman ang naghamon. Sabi ko, sabay kami magdasal sa mga tanga namin sa altar ko. Then papasok na kami sa kwarto ko na kung saan ako nagdadasal. Sa hindi malamang dahilan, suka siya ng suka at nahihilo. Sabi ko, ano ang nangyari tol? Wala, sabi niya. Nag-start na kami yung dasal na gamit niya pang occult habang ako naman ay from Catholic prayer. Sa kalagitnaan ng prayer namin, bigla na naman siyang sumuka. Then sa di malamang dahilan, umuusok ang dibdib siya kung saan naroroon ang kanyang San Benito. Sabi nga, nangihina raw siya nang marinig niya yung malakidlat na prayer ng San Benito from Catholic na siyang gamit ko. Then na-realize ko na mas malakas pala talaga ang biblical kaysa occult. Ngayon, isa na rin siyang biblical na tao. Yung Saint Benedict medal niya sa simbahan, nabukas ang ikatlong mata, nasunog raw yung elemento na nakasapi sa Saint Benedict ng tropa ko. Doon ko napatunayan mix na kaliwa pala ang occult. Kaya ang payo ko sa mga nagbabalak na mag-practice ng occult dyan, huwag yun nang tangkain. Bro, pwede bang itago mo na lang ang aking pagkakilanlan? Yung mga poder at bakod na turo mo sa YouTube bro, napakalakas. Parang feel ko, pag nagadasal ako, ay tumataas ang aking enerhiya. Mga migs, gusto ko lang klaruhin na yung tinutukoy niya na poder at bakod ay hindi yun occult. Biblical po yun, mga verses po yun ng Bible. Yung iba doon ay makikita sa mga awit o salmo or psalm. So, mayroon din yung mga Latin which is may mga translation na Latin na pinapatungkol pa rin yung dasal kay God the Father at kay Jesus Christ at hindi gumagamit ng mga sekretong pangalan. So, nagdadasal ka sa ngalan ni Kristo. So, kung mayroon mang Latin nandoon, mayroon yung kahulugan o mayroon yung translation. Hindi tulad ng iba na usal ng usal na mga kataga na hindi nila maintindihan kung anong mga ibig sabihin ng mga inuusal nila. Yun pala, mga pangalan na pala ng mga elemento. So ito yung opinion ko dyan mga mix. Alam naman natin na yung basag ng Saint Benedict, ano yan? Exorcism prayer yan. Yung occult kasi, yung Salumptum Mundi, hindi naman yun patungkol kay San Benito, patungkol yun kay Infinito Dios, yung tatlong persona under kay Infinito Dios, yung Imok, Gidok, at Dok, Idios, Gidios, Didios. Yun yung nasa loob ng dasal ng occult na San Benito, yung Salumptum Mundi. Marami nga nag-message sa akin na nung nagpalit sila ng dasal, tinanggal nila yung dasal na Salumptum Mundi, umayos ng kalagayan nila. Kasi yung iba,
yung gamit nilang dasal, yung salumtum mundi pa daw, sumasakit yung ulo nila, ang bigat sa kabuhayan. It's because naman kasi nagkukontrahan yung dasal sa tema ng medal. Kasi yung medal ng doon is San Benito. Dapat yung dasal mo patungkol kay Saint Benedict. So yung dasal na binigay ko, English pa ngayon eh. Galing yun sa monastery nung bumili ako ng medalyon. May free sila na prayer. English. So pwede yung isalin sa Tagalog. Pwede rin isalin sa Latin. Nasa sa inyo na, pero mas gusto ko yung Tagalog di kaya English kasi naiintindihan ko. Hindi naman ako Latin speaker. Kasi mas namamanifest mo yung dasal, mas gumagana yung dasal kung naiintindihan mo yung kahulugan nito. Except na lang kung ikaw ay isang tao na nililinlang pa ng demonyo, ng mga fallen angel, na umusal ng mga pangalan nila. So nag-e-effect din yan. Pero nalinlang ka na. Hindi mo alam na sinasamba mo na pala yung mga pangalan ng mga fallen angels na yon. So yun yung nangyari sa kaibigan niya. So umusok. Para sa akin ito yung opinion ko diyan sa pag-usok sa dibdib. Hindi yun literal na usok eh. Kasi habang nagkokontrahan yung dalawang dasal, nabuksan na yung third eye nila. So hindi yun usok na physical eh. Umusok siya. Yung utak lang nila nakakakita ng usok. So parang telepathic din yung siste. Kasi hindi naman yung literal na usok sa third dimension. So nangyari iyon sa ibang dimension. Siyempre, malulusaw talaga yon. It's because exorcism prayer yung inusal mo. At saka yung intro ng dasal ng San Benito, yung galing sa simbahan, evocation yun. Evocation means tinatawag mo yung presensya ni San Benito para i-bless yung medal mo. So what if tiwalang-tiwala yung si Russell sa kanyang dasal na galing sa simbahan, sa Katolik? So most probably, na-evoke niya yung presence ni San Benito. At yun, syempre, San Benito malakas yan na exorcist. Kaya, lupay-pay yung fallen angel, yung elemento na sa loob ng San Benito ng kaibigan niya. Lupay-pay ka, girl. Parang ganun yung nangyari. It's because na-exorcise yun. Yung usok yun, para na yung retaliation. So, parang gusto pang lumaban ng elemento pero hindi niya kinaya. It's because malakas na exorcist yan si San Benito. At nadagdagan pa ng tiwala ni Russell sa kanyang dasal. Kahit simple yung dasal niya, kahit hindi Latin, pero naiintindihan niya, kaya mas na-manifest yung dasal. So, mga migs, isa tong napakagandang experience. Kung meron pa kayong ganitong experience, i-message nyo lang sa akin sa FB page na Buhay na Salita TV. So, hayun mga migs, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong karanasan. At kung kayo po ay meron pang mga karagdagang kwento o mga gusto nyong ibahagi sa ating channel para kapulutan ng aral, i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV. At pwede rin na i-email nyo ako sa aking email na buhaynasalitatv@gmail.com. So yun lang po, kita-kits until next topic. Thank you.